At not bad naman. Hindi, wag tayo magbulahan. For its price, dapat open ako sa criticisms, open ako sa feedback. Pag-pray nyo na wag akong sumemplang. Hey guys, welcome back to my channel. And today, i-continue natin yung ating Taichung, Taiwan adventure. Today is officially our third day here in Taiwan. Ang agenda natin is to visit one of Taiwan's most famous honeymoon destination. Pupunta tayo sa Sun Moon Lake. Karamihan sa mga content creators na katulad natin, nagsisimula sila dun sa HSR, Taichung HSR, going to Sun Moon Lake. Tayo naman, magagaling tayo rito sa Taichung Station. Ibang route yung dadaanan natin. Okay? So, I'll get back to you, pupunta lang tayo dun. And bibigay ko sa inyo yung information. From Taichung Station, maglalakad po tayo ng mga 10 to 15 minutes papunta ng Gancheng Station. Sasakay tayo ng bus going to Nantou. Wala pa tayo sa Sun Moon Lake pero medyo pinagpapawisan na tayo guys. Ang weather prediction ngayon or temperature range prediction ngayon is between 28 degrees to 31 degrees Celsius. Mainit yan guys. Anyway, suot ko naman ngayon guys itong white polo shirt na to. May mga naman siya, porous naman siya. And then yung undershirt ko na black is dry fit. So hindi naman maglilinger yung sweat sa katawan natin. Or so we know, no? So yung mga bus papuntang Sun Moon Lake guys, dito sa Gancheng Station, nahanapin mo lang yung bus na papunta ng Nantou o itong area na to. Kasi dito makikita mo yung mga pricing. Yan. Diyan kay kuya. So guys, pagdating nyo dito ng Gancheng bus station, hahanapin nyo lang itong may sign na Sun Moon Lake Shuttle Bus. So yan guys, bago kayo sumakay ng bus, punta muna kayo dito para kumuha ng number. Sasakay na tayo guys, papakita lang natin to, yung green card. Para sa seat number natin. And then itatap tong easy card. So guys, really important na meron kayong easy card kasi apparently kapag walk-in ka at ang babayaran mo is 193 per person per way, okay? Pero kapag meron kang easy card or yun ang gamit mo na mode of payment, ang babayaran mo na lang from 193 NTD is 90 NTD na lang. So laki na masasave mo guys, like super laki talaga. So dapat talaga may easy card ka. Guys, kakarating lang natin ng jump off point ng Sun Moon Lake. So ang gagawin na natin ngayon, i-redeem na natin yung mga Klook tickets na nabook natin. So combo pala yung guys, may cable car, may bike, at saka syempre yung ferry or yung boat na sasakyan natin para makapag-hop tayo sa mga attractions ng Sun Moon Lake. So guys, dito natin i-redeem yung Klook. So from the highway, liliko kayo to the right bago mag-Starbucks. Yung ating view, pagkababa natin at pagka-claim natin ng vouchers or tickets from Klook. So, ito siya guys. And then, ito yung mga sasakyan natin na boat. Sige, hanapin na muna natin yung sasakyan nating boat. Buti naman guys na na biyayaan tayo ng magandang weather today. Yan. Kasi I can't imagine namamasyal dito tapos sobrang maulan. So ngayon, sasakay na tayo ng ating ferry. So first impression, wala masyadong tao ngayon guys, considering Friday ngayon.
And medyo mainit ang panahon. So wala pa tayo doon, pawis na tayo. So ito yung ticket natin. So ipapresent lang natin to sa staff. And then ituturo niya tayo kung saan tayo sasakay. So guys, ito yung sasakay natin. Yan, yung may blue flag na yan. Ganda ng tubig, oh. Sasabihin ko sana guys, turquoise, kaya lang baka ipaspell nyo sa akin eh. Guys, so sobrang ganda ng tubig. Kasi hindi tayo pwede mag-swimming. So guys, nandito tayo sa first stop. First stop guys, first impression mainit dito. Pero yung water, ang ganda ng pagka blue-green, pagka turquoise niya. Sobrang nakaka-relax. So guys, first stop natin sa Shuanggang. So guys, dahil gutom tayo, try na muna natin yung tea eggs. So 1 tea egg, 15, dalawa 30. Sige, na-try natin. So bumili tayo ng tea egg. Sheshe! Merenda muna tayo guys. So guys, akit muna tayo, punta muna tayo sa taas. Hanap tayo ng mga tables na pwede tayong kumain or mag-snack ng eggs. And reminder lang guys ha, pagka magta-travel kayo, lalo na pag ganitong hindi sigurado ang panahon, always bring water. Okay? Keep yourself hydrated. And since may expose din kayo sa araw, make sure na gumamit din kayo ng sunscreen for extra protection. Okay? I can't reiterate that enough. So enough na siguro yung SPF 50. Check niyo yung check niyo yung AccuWeather, okay? Kasi at least para alam niyo kung ano yung mga dadalhin ninyong outfits. Hinihingal ako. Ang hirap magsalita habang umaakyat. Yun siya guys, taas Yeah, importante na chine-check niyo yung weather kasi paano kung magdala ka ng maraming jacket tapos ganito kainit yung panahon, di ba? Kasi guys, ang bilis magbago ng weather. A week ago, nung chinek ko sa AccuWeather, ang range ng temperature dito sa ay nasa 19 to 23 degrees Celsius. Ngayon ay Biyernes Santo sa Philippines, or Biyernes Santo. Right now, ang range ng temperature is 27 to 31. So, ang layo, di ba? So, make sure na i-check nyo pa rin a few days bago ng travel ninyo, okay? Minimum 2 days of travel date para at least yung forecast, alam nyo na. Your boy is slowly melting under the sun. So guys, narisya natin yung temple. Ganda rito. Nakaka-relax. So guys, nandito tayo sa may tapat mismo ng temple. At itong island na to na nakikita nyo ay tinatawag na Lalu Island. Yes, ayun yung mainland kung saan tayo galing. Ganda ng tubig dito, napaka-turquoise. Napaka-peaceful. So guys, habang nagpapahinga tayo rito, magkakonting share lang ako sa inyo ha. Alam ko naman na baguhang travel content creator pa lang tayo. Pero I really appreciate those who followed me or subscribed to this channel despite na maliit pa tayo. And para sa mga new subscribers natin guys, ako nakapunta na kayo rito, gamitin yung platform yung comment section to share and to leave tips and suggest na rin kayo ng mga good places to visit here in Taiwan or Taichung in general habang nandito tayo para makatulong din tayo sa ibang viewers natin. And rest assured guys na na open ako sa criticisms, open ako sa feedback. Don't worry kapag guys, hindi ako magdi-delete, okay, ng comments. Also, unless na yan guys bashing yan, talagang pag nabasa ng mga loved ones ko masasaktan din sila, di-delete ko talaga yan. Pero guys, if it's a constructive criticism naman, sobrang ma-appreciate ko yun guys. Kasi imagine, we're strangers but concerned kayo sa channel natin. Baka mayakap ko pa kayo sa personal kapag ganun ang ginawa ninyo. So I'm very open with feedbacks. And rest assured na hindi ako mag-delete ng mga criticisms. Okay? Okay tayo dyan? So ayun, habang nandito tayo, balikan ko lang guys yung naging process natin kanina ha. Kasi baka masyado mabilis yung pag-take natin ng video
after natin bumaba ng bus. So again, pagbaba nyo ng bus, bus going to Nantao or Sun Moon Lake, lakad na kayo papunta sa may area banda ng Starbucks, okay? And when you see the Starbucks, hindi kayo pupunta ng Starbucks kasi it's on the left. Sa kanto siya, on the left. Kakanan kayo, okay? Papasok kayo sa maliit na street na yon. And dun niyo i-redeem yung mga nabook ninyo or mga na-pre-book ninyo na tickets galing sa Klook. So guys, yung likod pa rin natin, ito yung part ng, yung gilid ng temple. Okay? And then sa harapan ko, yung lake, yung Sun Moon Lake. Pakita ko sa inyo. Yun nga guys, sinasabi natin maganda. Pero yung kagandahan kasi ng isang lugar na sinasabi namin or ng ibang travel content creator, subjective yon, okay? Siyempre may kanya-kanya tayong taste, may kanya-kanya tayong panlasa. Also, hindi rin ako naniniwala na may mga ultimate guide or complete guide or complete review sa isang place or destination na pinupuntahan. Bakit? Kasi naniniwala ako na different situations, different approach, and different opinions, okay? Hindi naman lahat DIY, hindi nagta-travel ng DIY, hindi lahat solo, nagso-solo travel, hindi lahat group travel. So, kanya-kanya tayo ng situation. Also, kanya-kanyang panahon din yung pagpunta rito. May pupunta rito ng summer, may pupunta ng winter or autumn. So, yung review ko, pwedeng maiba sa review nila. And, ang pinaka-importante po, pag nagta-travel tayo, is manage your expectations, okay? Kasi lalong galing tayo ng Philippines, and kapag nasa abroad and we're visiting bodies of water like this, punta tayo sa isang lake, sa Philippines ang dami-daming body of water na mas masaya rin at maganda puntahan. So bakit ka pupunta rito, diba? Again, ang Sun Moon Lake, isa siya sa pinaka-famous na travel spots or tourism spot dito sa Taiwan. Popular siya sa mga nag-honeymoon kasi the scene, it's very romantic. Napakaganda ng lake, guys. And yung view ng mountain, alam mo yung parang nag-escape ka sa sa hustle and bustle sa city. Yun, so nare-relax sila. So it's a very, very popular tourist destination. So guys, habang nandito na tayo, since famous naman ang Taiwan sa mga night markets, hindi naman sa pagko-compare, pero masasarapan pa rin ako sa food sa Rauhe at saka sa Shilin back in Taipei. There's a reason why pinipilahan yung mga pagkain doon. And dito ganun din naman, maraming taong kumakain, and hindi naman sa inaano natin guys na may mga food items pa rin na nasarapan tayo dito sa Taichung. Yun nga lang, manage your expectations pa rin guys. Pero para sa akin lang naman, sa taste buds ko lang naman, masasarapan ako sa mga food items or food quality ng mga street food doon sa Taipei, specifically sa Rauhe and Shilin. So again, ang lesson natin, ang takeaway natin, hindi ibig sabihin na biggest, yun na rin yung yummiest. Guys pala, habang dito kayo dala kayo ng insect repellent, ang dami kong kagat ng lamok. So guys, balik na tayo. Pupunta na tayo sa ating next stop. Kaya tayo ng cable car in a few kasi part yun ng ating combo. So guys, marami kayong activities na pwedeng gawin dito. Pwede kayong mag-kayak, ayan, mag-pedal boat. Ganda talaga dito guys, no? Yun, mamaya na tayo kakain kasi unahin na muna natin yung mga activities. So yun na nga guys, galing tayo sa area na yun. Ang layo ng nilakad natin to get here. Ayan. So dadaan tayo dito, papunta ngayon tayo sa cable car area. Ayan. Tara na, let's go. So guys, bali ganito yung mga cable cars.
Regular, and then yung Sakura. Ito yung regular, and then yung Sakura yung pink dun sa likod. Dun tayo sasakay later. Bali yan guys, sasakay na tayo. Ang pinagkaiba nito sa regular, glass floor siya. So makikita natin yung ating ilalim. Pakita ko sa inyo later. Pasok ka tayo. Ano kaya itong umiikot na to guys? Ayan. Ito yung ating floor. Ito guys, kakasakay lang natin ng ropeway sa Sakura cable car. And ito yung difference niya sa regular. Tingnan nyo. Kakalula, di ba? Ganda ng view guys. Ang ganda ng view sa likod. O di ba? Panalo. Dito pa lang, one of the reasons why you should visit Sun Moon Lake. And nabook pala natin to guys via Klook ulit. So yun, makikita niyo yung combo. Ilalagay ko na lang sa screen yung other information. Ganda. So guys, yung dulo ng ropeway or ng cable car ay dito sa may Formosan Aboriginal Culture Village. Ito yung entrance niya. Hindi na natin siya i-avail guys kasi medyo naghahabol tayo ng time. Okay, so ito yung loob niya guys. Papakita ko lang sa inyo. So may mga toilet. Bili niya ng souvenirs. Ayan. Yan, kung bibili kayo ng mga souvenirs guys. Ayan guys, so nakaikot na tayo dun sa dulo ng cable car. So sa hanggang entrance na tayo ng Formosan Village. So pabalik na tayo ng Sun Moon Lake ngayon, and ayun, medyo nagiging cloudy na yung panahon. Sana lang hindi umulan, no? Ayun, so update ko kayo later. Bali i-avail na natin yung bike na kasama sa package na kinuha natin. So but before we do that, baka mag-snack muna tayo or kumuha muna ng drinks. Tingnan natin. Sige, update ko na lang kayo later. Dahil nagutom ang person, kain na muna tayo guys. So ang ordering ko tong pork ribs with plum sauce. Parang tinatawag ito yung pangalan natin. So pagbaba natin ng cable car, kakain muna tayo dito guys. May makikita kayong food court. So merong mga savory dishes and then may cafe din na may mga sweets. So guys, lunch na muna tayo dito sa Sun Moon Lake. Pero andito tayo sa area na yung after natin sumakay ng gondola or ng cable car. So, umorder ako ng pork ribs with plum sauce. Ang halaga nito is 300 NTD. Also, umorder din tayo ng sides at saka ng drink. So, ang total ito guys, rough estimate lang naman sa pera natin, mga nasa 700. Hindi siya budget meal, pero convenient naman kasi dito guys dahil may aircon, saka medyo gutom na rin tayo. So sige, kain tayo. Pakita ko sa inyo yung food natin in a few. So guys, in-order natin ulit dito sa Crystal Restaurant ay pork ribs with plum sauce. So may kasama na siyang sides ng vegetables. Ayan, may broccoli, merong bamboo shoots, at saka may rice na rin. So focus ko lang. Ayan. Mukha naman siya masarap guys. Medyo sweet and savory siya guys. Leaner on the savory pero medyo sweet. Lasang-lasa mo rin yung plum sauce. Ang problema lang hindi siya ganun ka-tender. Lumalaban siya sa ngipin kapag inumuya. But not bad naman. Hindi, wag tayo magbulahan. For its price dapat sana naging tender man lang siya. Yun lang yun. So I'd be rating this 6.5 over 10. So yung kinain natin yung pork ribs with plum sauce. Masarap yung actual na plum sauce niya guys. No kidding. Ang problema lang kasi hindi masyado tender yung meat. Hindi talaga tender yung meat guys. Yun lang yung naging issue ko doon. Masarap naman yung pagkaluto ng rice and then yung veggies. Ang sarap din ng seasoning. Meron siyang bamboo shoots or labong, roasted carrots at saka broccoli. So with the vegetables,
Grabe, sarap. On point yung flavor niya at saka seasoning. Problema ko lang talaga yung ang kunat-kunat ng pork ribs. At dahil dyan, 9/10 na sana eh. 9/10 na. Pero ngayon, i-rate na natin siya ng 6.5/10. Guys, so ang gandang picture spot dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh. So pag dito ka, pa-picture ka lang dito. Yan. Hanapan mo na lang ng magandang angulo, guys. Sige, tara. Alis na tayo. Humahapon na. So, sasama ko kayo ngayon sa ating bike adventure dito sa Sun Moon Lake. So, huwag kayong mag-alala guys kasi may mapa naman na binigay sa atin. So, meron tayong biking trail na susundin. So, at the end of the biking trail, sabi ng ating, sabi doon sa bike rentals, kailangan na natin mag-U-turn. So, kung ano yung way in natin, yun din yung way out. So, tara, sasama ko kayo sa biking adventure dito sa Sun Moon Lake. So guys, nagbabike tayo ngayon. Pag-pray nyo na wag akong sumemplang. Anyway, kapag sumemplang ako, hindi nyo naman makikita tong vlog na to. So, saya mag-bike dito guys. It's one for the books. Ang saya-saya. Pasensya na guys kung medyo maaalog kayo ha, nagbabike tayo. Dito guys, huwag kayong mag-worry kasi may map naman na ibibigay sa inyo yung sa rental. Okay, yan, ganda ng view oh. So, dalhin ko kayo. Saan tayo magbabike? Ganda ng view rito. Sun Moon Lake. Bike sa Sun Moon Lake. Let's go! So habang napapahinga tayo sa biking trail, ito yung scene natin guys. Pakita ko sa inyo. Ang ganda oh. Solid. So guys, thank you na sinamahan nyo ako dito sa pamamasyal natin sa Sun Moon Lake. I hope na nag-enjoy din kayo. I hope na may mga natutunan kayo kahit konti lang yung pinakita ko sa inyo. So ang masasabi ko lang, must visit talaga dito ang Sun Moon Lake. So may sarili siyang charm, beauty, and vibe. So kung na-enjoy nyo tong video na to, please like, comment, share, and subscribe. I hope you have a good day. Drowning in attraction, only one way to describe it.